Magandang araw mga kapatid. Ngayon ay pagbubulay-bulayan natin ang Aklat ng Santiago o sa Ingles ay James. Sino nga ba ang sumulat ng Santiago? Ang sumulat dito mga kapatid ay si James na half-brother ni Jesus. Anak siya ni Mama Mary at ni Joseph. So half-brother niya si Jesus. Okay? So bago ang lahat kapatid, halika't manalangin muna tayo. Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na pagbubulay-bulayan namin ang Aklat ng Santiago, Panginoon. Naway puspusin mo kami ng iyong Espiritu para maunawaan namin at may apply namin ito sa aming buhay, sampu ng mga taong nakapaligid sa amin. Naway pagpalain mo kami para kami ay maging pagpapala sa mga taong sinasakupan namin, Ama. Maraming salamat po sa oras na ito. Iniimbitahan po namin ang inyong presensya, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. So kapatid, masarap mag-relax sa presensya ng Panginoon, reading His Word, kesa mag-isip tayo habang nakahiga o habang nag-iisa. Walang katapat yung you rest in the presence of the Lord. You rest in His Word. Amen? Bago ang lahat, ang sulat ng Santiago, background muna kapatid, okay? Ang sulat ni Santiago ay kalipunan to ng mga tagubilin sa lahat ng hinirang ng Diyos sa iba't ibang bansa. Maraming paglalarawan ang ginagamit ng sumulat para mailahad ang mga tagubilin tungkol sa karunungan at gabay sa pag-uugali at pagkilos ng isang Kristiyano. Buhat sa pananaw ng isang mananampalataya, tinalakay niya ang iba't ibang bagay, gaya ng kararitaan, pagtukso, kayamanan, mabuting asal, pananampalataya, at pagkilos, ang paggamit ng dila, karunungan, kapalaluan, pag-aaway, at kapakumbabaan ng loob, paghatol sa kapwa, katyagaan, pagmamayabang, at panalangin. Binibigyang diin dito sa sulat na ito ang kahalagahan ng gawang kasama ng pananampalataya sa pagsasakatuparan ng relihiyong Kristiyano. Ayun, so kapatid, halina at umpisahan na natin sa Santiago chapter 1 verse 1. Holy Spirit, be with us. Speak to us through this word, Heavenly Father, through Santiago. In Jesus' name we pray. Amen. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos, mga hinirang na nasa iba't ibang bansa, pananampalataya at karunungan. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Kapatid, napakaganda. Sabi daw hindi tayo malungkot kundi magalak tayo kapag dumadanas tayo ng pagsubok. Bakit daw? Dahil magiging matatag daw tayo, lalo na daw sa ating pananampalataya. Matapos nating pagtagumpayan ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Amen? Thank you po, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung kulang ng karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumpat. Amen. Lord, salamat po na tinuturuan niyo kaming magpakatatag hanggang sa wakas upang kami maging ganap at walang pagkukulang. Salamat po sa inyong salita. Salamat din po na kung kulang kami ng karunungan at humingi kami sa inyo, ay bibigyan niyo kami, Ama. Even right now, Panginoon, dalangin namin
na bigyan niyo kami ng wisdom, ng karunungan na nagmumula sa inyo. And we thank you dahil sabi niyo ngayon pa lang ay bibigyan niyo kami. Sapagkat kayo ay saganang magbigay at hindi kayo nanunumbat, Ama. Salamat po lahat ng humihiling sa inyo basta sa kapurihan ninyo, Ama. At para sa kabutihan namin ay lagi ninyong tinutugon. Hallelujah. Subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ama, patawad po kung may mga oras po na humihiling kami sa inyo pero nagdududa po kami o hindi kami nananampalataya na maangkin namin ang pinagdarasal namin ayon sa inyong kalooban. Ayon po sa inyong salita, Ama, sabi niyo po na kapag kami humiling, manalig kami at huwag kaming mag-alinlangan. Bigyan niyo po kami ng pusong nananalig at hindi nag-aalinlangan in Jesus' name. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit. Huwag po kaming parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin, kundi maging matatag kami sa aming pananampalataya. Ama, sinabi niyo po na huwag umasa yung mga taong pabago-bago ng isip. Bigyan niyo po kami ng isip na nakatuon sa inyo, Ama. At salamat po sa sagot sa aming mga dalangin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Verse 9, ang dukha at ang mayaman. Ikarangal ng dukhang kapatid ang pagkakataas sa kanya ng Diyos, at ng mayamang kapatid ang pagkababa sa kanya, sapagkat ang kayamanan ay lilipas, gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Ama, maraming salamat po na pinapaalala niyo sa aming Panginoon na ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan, kahit ang aming mga buhay na para kaming bulaklak ng damo na natutuyo sa matinding sikat ng araw, Ama. Salamat po na pinapaalala niyo sa amin na ituon ang isip sa inyo na kayo ang aming forever Panginoon. And one day we will leave this body, we will leave this earth, but our spirit is with you, Panginoon. Maraming salamat po. Hallelujah. Purihin po kayo. Chapter 12, ang pagsubok at ang pagtukso. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na kapag dumaranas siya ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Ama, maraming salamat po. Sinabi ninyo sa inyong salita na kayo po ay hindi matutukso ng masama at kahit kailan naman ay hindi niyo tinutukso ang sinuman. Iadyan niyo po kami, Ama, sa lahat ng kapahamakan at tukso, Ama, at patawarin niyo po kami sa mga nagawa naming kalabisan o pagkukulang o sa mga tukso na aming nagawa, na bumigay kami sa mga tukso for once in our life o sa mga pangyayari sa buhay namin. Ama, maraming salamat po na ikaw po ang tunay na kapayapaan namin, ang tunay na
nagpapatawad sa amin. Ama, maraming salamat po sa inyong presensya na sabi niyo po ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Kami po ay may buhay na walang hanggan. Dahil sa ginawa po, Ama, ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Humingi po kami ng kapatawaran, Ama, sa mga pagkakasala namin. And we seek Jesus everyday sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng puso na laging lumalapit kay Jesus at puspusin kami ng banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Verse 16. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ama, salamat po na sa bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat po sa inyo, Ama. Tinatanggap po namin, Ama, sa araw-araw. Hindi po kayo nagbabago. Salamat po na hindi niyo kami iniiwan o pinapabayaan sa dilim, Ama. Salamat din po na niloob niyo kaming maging anak ninyo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan through Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po na you have written our names in the book of life. Hallelujah. Ganun din po ang aming dalangin sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga taong makakasalamuhan namin, Ama. Maraming salamat po. Thank you, Holy Spirit. Pakikinig at pagsasagawa. Verse 19. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Ayan kapatid, guilty tayo sa bagay na ito. Minsan, mas gusto nating magsalita kaysa sa makinig. Pero kailangan talaga nating i-practice na mas makinig kaysa magsalita. Lalo na kung gusto nating maunawaan yung kapwa natin, kailangan hayaan natin siyang magsalita at makinig tayo. Hindi natin siya maiintindihan o hindi natin makikilala o hindi rin natin malalaman kung anong saloobin niya kung laging tayo ang nagsasalita. At ganun din sa pagsasalita natin. Sana ako may tendency rin ako magsalita ng mabilis, lalo na kapag ako na-excite, ano? So, napag-aaralan yan kapatid. Maraming salamat by the power of the Holy Spirit. Maging dahan-dahan ang ating pananalita. Dahan-dahan para mas maunawaan at mas iba yung you speak in a gentle manner. At huwag agad tayong magagalit. Ito, it takes practice. Diba? Let's pray. Walang imposible sa humihiling sa Panginoon. In Jesus' name. At sa verse 20, sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Verse 21, kaya't talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ama, salamat po. Tulungan niyo po kaming talikdan, Ama, ang mga maruruming gawa at alisin ang mga masasamang asal, Ama. At buong pagpakumbabang tanggapin ang salita ninyo, Panginoon, na ayun ang maging laman ng aming mga puso. Itanim niyo po, Ama, sa aming mga puso. Ganon din po sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po. Hallelujah. Purihin po kayo. Verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ama, turuan niyo po kami na mamuhay ayon sa inyong salita, na hindi lamang namin ito babasahin o pakikinggan,
Ngunit ito po ay isinasabuhay namin by the power of the Holy Spirit, Panginoon. Dahil sinabi niyo sa inyong salita na kung hindi namin ito ginagawa ay dinadayan lamang namin ang aming mga sarili, Ama. Bigyan niyo po kami ng will at ng strength para magawa ang kalooban ninyo. In Jesus' name, Amen. Verse 23, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot. Ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Hallelujah, Ama. Bigyan niyo po kami, Ama, ng pusong nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng inyong kautusan, Ama. At maraming salamat po. Bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na kilalanin kayo more and more each day. Hindi lang kami nakikinig, kundi kami ay doer of your word, Heavenly Father. In Jesus' name, salamat po, Ama. At sa paggawa namin ng mga bagay na yun ay pagpapalain niyo po kami sa araw-araw. Pagpapalain niyo po ang aming tahanan. Pagpapalain niyo po ang aming spiritual life, Ama. Maraming salamat po na we are blessed and a blessing to many, Heavenly Father. Through your word, makita kaming ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. Verse 26, kung inaakala ninyo man na siya'y talagang relihiyoso, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Turuan niyo po kami magpigil ng dila, Ama, at nawa ang mga bawat salitang mamutawi sa aming bibig ay pawang salita niyo lamang na ibabahagi namin sa aming kapwa para sila'y lumago, mapalapit sa inyo at makilala niya kayo, Ama. Hallelujah. Verse 27, ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ng mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ama, maraming salamat po. Paalala niyo po lagi sa amin na tumulong sa mga ulila, sa mga balo, sa mga matatanda at sobrang bata na walang kakayanan na kumilos sa sarili nila, kundi nandito kami para gamitin mo, Ama, na matulungan sila. Hallelujah. Chapter 2, babala laban sa pagtatangi. Mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka lang dyan, o kaya'y sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal. Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit, hinahamak naman ninyo ang dukha. Hindi ba't ang mayayaman ang sumisiil sa inyo? Hindi ba sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang dumudusta sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan.
Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit, kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo'y nagkakasala at ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang tumutupad sa buong kautusan ngunit lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, "Huwag kang mangangalunya," ay siya ring nagsabing, "Huwag kang papatay." Hindi ka nga nangangalunya, ngunit pumapatay naman. Lumalapag ka rin sa kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagi walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Ama, maraming salamat po sa inyong salita. Turuan niyo po kaming itrato ang mga taong mas nakakababa ng buhay sa amin at nakakataas sa amin na pantay lang, Panginoon, at bigyan namin, Panginoon, ng oras yung mga taong dukha, Panginoon, physical man, Panginoon, or spiritual, Panginoon, na bigyan mo kami ng compassionate heart to reach out to them, na mahalin sila, Panginoon, para makita na buhay si Kristo, Ama, at nagbabago ito ng buhay at siya ay mapagmahal through us. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Pananampalataya at mga gawa. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, "Patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog," ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, "May pananampalataya ka at may gawa ako." Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka sa iisang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Ama, maraming salamat po. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso na ready to help, Panginoon, sa mga nangangailangan, Panginoon. Bigyan niyo rin po kami, Lord, ng source ng nag-uumapaw na source of income, blessing, words of wisdom, kung ano man ang kaya namin i-offer sa aming kapwa, monetary man, encouragement man, prayer man, Heavenly Father, na makita sa gawa namin, Ama, na meron kaming Diyos na buhay, na meron kaming Diyos na nagpo-provide para sa kanila, meron kaming Diyos na naghihil, Ama. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Verse 21, si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa, nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Diya'y makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa, at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, at dahil dito, siya ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab,
ang babaeng may maruming pamumuhay. Malugod niyang pinatuloy ang mga tiktik ng Israel at itinuro pa sa kanilang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ibinilang na matuwid. Patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Patawad po, Ama, kung may mga oras na may kakayanan kaming tumulong sa aming mga kapwa, pero hindi namin nagawa simula sa oras na ito at sa araw na ito, Ama. Bigyan niyo kami ng puso at ng kamay at ng katawan na willing to help sa kung anong paraan ang kailangan ng kapwa namin, Ama. In Jesus' name, Panginoon, you will provide. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Santiago chapter 3. Ang dila. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bokada ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napapupunta saan man natin ibig. Gayon din ang barko. Bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo na palalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito at pinag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupurit pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Bumabalong ba sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat? Mga kapatid, hinding-hindi makapamumunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas. Hindi rin bumabalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Maraming salamat po. Turuan niyo po kaming itim ang aming mga dila, Panginoon, na magsalita lamang ng nagbibigay buhay sa aming kapwa, sa aming sarili, Ama. Maraming salamat po na ang bawat salitang lalabas sa aming mga bibig ay pangungunahan niyo po, Holy Spirit. Maraming salamat po. Ang aming mga dila po, Panginoon, ay pangunahan ng Holy Spirit. Magbibigay ito ng buhay, ng blessing, ng encouragement sa aming mga kapwa at magsasabi ng katotohanan ng inyong salita sa aming buhay at sa aming kapwa. We will speak life sa aming buhay para ganun din po ang gawin namin sa ibang tao, sa aming mga anak, mahal sa buhay, kapatid, ina, ama, mga kamag-anak, mga kaibigan, sa mga taong hindi namin kakilala. Ama, maraming salamat po. Holy Spirit, pangunahan niyo po ang aming bibig na magsalita ng Word of God, ng truth ng Panginoon. Lord, ang mga bibig na ito, ang mga dila na ito, gamitin mo para magsalita ng words mo, Panginoon. Because your word is life, Panginoon.
Hallelujah. Maraming salamat po, Ama, at patawad po sa mga pagkakataon na ang mga dila namin ay nagamit namin sa pag-aalipusta, sa sarili namin, sa kapwa namin, Ama. Salamat po, naway mapurihan ka simula sa mga oras na ito, sa mga lalabas sa aming bibig. At ang aming bibig ay bukal ng buhay, bukal ng pagpapala na nagmumula sa inyo, Ama, para i-share namin sa buhay namin at sa aming mga kapwa. Hallelujah. In Jesus' name we pray by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Verse 13, ang karunungang galing sa Diyos. Sino sa inyo ang marunong at nakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang kanyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Hallelujah, Ama. Purihin po kayo. Napakaganda po ng inyong salita. Ama, ngayon, dinideclare namin sa buhay namin ang inyong salita. Sa Santiago, Ama, na hindi kami makasanlibutan, kundi kami ay inyong mga anak. Gamitin niyo ang buhay namin, Ama, for your kingdom's cause. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We declare our lives, Panginoon, na maging maibigin kami sa kapayapaan. Hallelujah. Maging mahinahon. Kapatid, ngayon habang balikan natin sa verse 17. You own it, kapatid. Angkinin mo na ako ay mahinahon, ako ay mapagbigay, ako ay mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti, at ako hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang binigay sa akin ni Kristo. Hallelujah. At ako ay maibigin sa kapayapaan. Kasi kapatid, kapag maibigin tayo sa kapayapaan, we love peace. Yung gusto mo at peace ka sa lahat, sa sarili mo, sa kapwa mo, sa paligid mo. Magiging mahinahon ka, giving ka, humble ka. Diba? Napakaganda ng epekto nito. And Lord, we own this, yung mga nabasa namin. Maraming salamat po. Hallelujah. Kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan. Santiago chapter 4, verse 1. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Kapatid, napakaganda nito. Minsan, di ba, nagkakaroon tayo ng alitan, paglalaban-laban sa pamilya man, sa kamag-anak man, sa kaibigan, sa katrabaho, sa kapitbahay, kung kanina man nangyayari ito, di ba?
Kasi meron tayong mga masasamang nasa sa loob natin, di ba? Kaya tayo na, hindi natin na kukuha yung gusto natin. Ano ba yung minimithi natin? Minsan, di ba, totoo yung sinabi, may mga pumapatay pa, makuha lang yung gusto. Meron kang pag-iimbot sa puso mo, nagkakagalit kayo, naglalaban-laban, kasi gusto mo, may greed. Di ba? Meron kang minimithi pero hindi mo nakakamtan. Bakit? Sabi dito, di ba? Kasi hindi tayo humihingi sa Diyos. Una, humihingi ka man, sabi dito, di ba, sa verse 2, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Okay, hindi mo nakukuha kasi hindi ka humihingi sa Diyos. Sa verse 3, kung humingi man tayo, hindi natin natatanggap kasi gagamitin lang natin for self-glorification. Di ba? Para sa glory natin, para sa kalayawan lang natin. Si Lord, ibibigay niya sa atin ang hinihiling natin kung ito ay to glorify and to honor His name. And automatic na yan, ikabubuti natin yon. Pero kung para lang sa'yo, selfish desires mo, ambition mo, hindi bibigay ng Lord. Kasi hindi maganda yung unang motibo mo. Sabi sa verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo ay walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya nang may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Ayaw ng Panginoon, kapatid, na nagmamalaki tayo. Kasi yung spirit ng arrogance, yung pride, it does not come from the Lord because God is humble. Gusto niya yung humility, di ba? Yung nagpakapakumbaba, inaangat ng Panginoon. Amen? Ang dali lang naman contradicting talaga yung mga ways of the world. Nagfo-focus sa sarili mo, sa makukuha mo para sa sarili mo, benefit sa'yo lang. Yung kay God, nag-glorify siya, ino-honor mo siya, inuuna mo siya, di ba nga, love the Lord? Sabi nga dito sa verse 5, di ba? Napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin na ayaw niya nang may kaagaw sa ating pag-ibig. Gusto ni Lord, unahin natin siya Ibigin mo siya, seek first His kingdom. Ipagkakaloob niya naman sa'yo, di ba? Sabi nga, kung anong pangailangan mo. But you have to seek Him first. As you seek Him, bonus na, you will get what it is that you desire in accordance dun sa will ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So magpakumbaba tayo. Let's humble ourselves before the Lord. Let's fear Him. And God will lift us up. Hallelujah. Verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Wow, napakaganda nun, kapatid, napaka-powerful. Pasakop tayo sa Panginoon. Dahil pag nagpasakop tayo sa Panginoon, lalayuan tayo ng dyablo. Takot ng dyablo, talo siya ng Panginoon Diba? God is the all-powerful God. Siya ang tunay na Diyos. At nagtitremble si Satan in the name of Jesus. Kaya pag lumapit tayo sa Panginoon, tsak nalalayuan tayo ng dyablo. Sabi nga dito, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Amen? Verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Wow, kapatid. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Hallelujah. Ama, lumalapit po kami ngayon sa inyo, Ama, at sinabi niyo sa inyong salita, lahat ng lalapit sa inyo, Panginoon, ay masusumpungan kayo.
lalapit kayo sa amin, Ama. Salamat po na totoo ang inyong salita at buhay. Even right now, Panginoon, may mga taong nagdarasal na gusto kayong ma-experience sa buhay nila. Salamat at mararanasan nila kayo, Ama. Linisin ninyo ang aming mga kamay, Ama, ang mga kasalanan namin sa pamamagitan ng dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. And Jesus right now is seated at your right hand, Heavenly Father. Maraming salamat po, Jesus. Hallelujah. Bigyan niyo po kami ng puso na nakatuon sa inyo na hindi pa bago-bago ang aming isip. Help us, Heavenly Father, to fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Hallelujah. Verse 9, mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Hallelujah, Lord, maraming salamat. Bigyan niyo po kami ng puso na tumatangi sa kasalanan, Panginoon, at naghihinagpis, Ama. Palitan niyo po ng pagluha. Give us a repentant heart, Panginoon. At maraming salamat po. Bigyan niyo po rin po kami ng puso nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. At wala po kami may pagmamalaki, Ama. Kung meron man po, it is to be called your child. Maraming salamat po that you have adopted us na maging anak ninyo. Thank you, Jesus. Hallelujah for the cross. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name we pray all these things with thanksgiving. Amen. Hallelujah. Huwag humatol sa kapatid. Verse 11. Huwag kayong magsiraan, mga kapatid. Ang namumula o humahatol sa kanyang kapatid ay namumula at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na isang tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Isa ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at pumuksa. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Ama, maraming salamat po sa inyong salita. Patawad po kung may mga panahon na humusga kami ng kapwa namin, naisip namin na masama ang ginagawa nila, at minamaliit namin sila, tingin namin na kami nakakaangat sa kanila o kami tama, sila mali. Lord, forgive us our sins. Lord, patawad po sa panghuhusga namin. Wala po kaming karapatang humatol. Kung meron man po kami nakikitang pagkakamali sa aming kapwa, Panginoon, sabihin namin ito out of love. Sabi nga ninyo sa inyong salita na tinitingnan namin ang puwing na aming kapwa, pero hindi namin nakikita ang mas malaking lag na nasa mata namin. Lord, maraming salamat po na bibigyan niyo kami ng pusong maunawain at compassionate heart po, Panginoon, na unawain kung nasan man ang aming kapwa, Lord God. Maraming salamat po na kami rin po ay hindi niyo hinusgahan at hinatulan, bagkus kami po ay binigyan niyo ng buhay na walang hanggan through your Son, Jesus Christ, who died on the cross. Maraming salamat po, Lord, sa ginagawa ninyo, Panginoon. At naway, tingnan namin ang kapwa namin ng may pagmamahal at ng may pangunawa na nagmumula sa inyo. Imbis na mangutya kami o humusga kami, naway palagi namin silang ipagdasal, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo. In Jesus' name we pray. Amen. Huwag magmalaki. Verse 13. Pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o gayong bayan at isang taon kaming titigil doon, mga ngalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin, kung lolobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Kapatid,
Kailangan kung may plano tayo sa buhay, hindi naman masamang magplano. Not to the point na kinukonsume ka niya o nag-o-obsess ka na dun sa plano mo o sa balak mo. Pero lagi nating sasabihin kung kalooban ng Panginoon, God willing or God's will, mangyayari ito. Diba? Lagi nating i-honor, i-acknowledge si God. Kasi nga naman, hindi natin alam ang darating sa bukas. Amen? Ama, maraming salamat po Panginoon na ang bukas namin ay alam ninyo. Salamat po na ang plano nyo sa aming buhay ay maganda, Ama. At maraming salamat din po sa bawat pagsubok na nandyan kayo. Wala po kaming maipagmamalaki sa inyo. Even ang bukas namin ay hawak ninyo, Ama. Maraming salamat po. Kahit ang aming mga buhok ay bilang nyo, Ama. Salamat po sa binibigay nyo sa aming hininga sa araw-araw. At narito kami sa mundong ito hanggat gusto ninyo, Ama. Ang buhay namin ay nakasulat sa inyong mga palad, Ama. At wala pong makakanakaw ng buhay namin at ng mga mahal namin sa buhay. In Jesus' name, sa palad ninyo, Ama. Kayo lang ang may hawak ng aming buhay. In Jesus' name. Maraming salamat po, Ama, na kayo ang author ng aming buhay. Hallelujah. Lord, patawad din po sa mga bagay na alam namin pero hindi namin nagagawa at sa ganun po ay nagkakasala kami. Lord, bigyan niyo po kami ng desire at saka ng will na magawa ang tama na kalooban ninyo. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Babala sa mayayaman. Santiago chapter 5 verse 1. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok ng inyong mga kayamanan at kinain ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman. Yan ang kayamanang iniimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapa sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga ani na inyong inapi. Kapatid, kung meron tayong mga taong pinagsisweldohan, kailangan itrato natin sila ng maayos. Kasi kung anong ginagawa natin sa kanila, ginagawa natin for the Lord. Kung nagpapasweldo tayo, magsweldo tayo ng maayos. Kung may bisitang pumunta sa bahay natin, estimahin natin ng maayos. Kung may kausap tayo, may lumalapit sa atin, ayusin natin, di ba? Lalo na kung yung mga taong yun ay umaasa sa atin, sinasahuran mo, kailangan tapat tayo. We're doing it for the Lord. Lahat ng bagay na ginagawa natin may pagsusulit sa Panginoon come Judgment Day. Diba, huhusgahan tayo ng Panginoon. Amen? So verse 5, nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Amen. Kapatid, kailangan talaga tayo ay sound mind at marunong magmahal ng kapwa at trumato ng patas sa lahat ng oras. Because God is just and fair. He is a just God. Dapat ganun din tayo. Amen. Pagtsatsaga at pananalangin. Verse 7, kaya nga't magtiyaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang bukirin at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ama, maraming salamat po. Turuan niyo po kaming maging matyaga sa paghihintay sa inyo, Panginoon, sa paghihintay sa mga katuparan ng mga plano niyo sa buhay namin. Bigyan niyo po kami ng matibay na loob. Hallelujah. Na humarap sa mga problema, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon,
na there's joy in knowing that you are with us, Heavenly Father. In Jesus' name, Amen. Verse 9, huwag kayong maghinanakitan mga kapatid upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagi ng Panginoon. Amen. Lord, maraming salamat po na sa pagtitiis namin, Ama, iniisip namin na wala ito sa kalingkingan ng pagtitiis ng inyong anak na si Jesus. At salamat po sa kwento ni Job, Panginoon, na sa huli ay nahabag kayo at tunay ngang mabuti kayo sa buhay niya at sa buhay namin, Ama. Hallelujah. Ama, paghuhugutan po namin ng lakas ang kwento ni Job sa aming buhay, na kahit anong dumating na pagsubok sa buhay namin, we will put our faith and our trust in you. Na mahahabag kayo sa amin at hindi niyo kami pababayaan at iaangat niyo kami, Panginoon, sa tamang panahon. Hallelujah. Verse 12, ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihing, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo, at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. May tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. May nagagalak? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Babangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Heavenly Father, tulungan niyo po kaming manalangin sa gitna ng mga pagsubok sa buhay namin. Turuan niyo kaming magalak at umawit ng papuri sa inyo sa anumang season ng aming buhay. Panginoon, lahat ng sakit ng physical man, emosyonal, spiritual, Panginoon, itinataas namin sa inyo. You are our healer, Jesus. By your blood, we pray for healing. And there's healing in your name, Jesus. Sa aming mga mahal sa buhay na iniisip ngayon, hallelujah, purihin po kayo. There's freedom in your presence, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Pagagalingin ninyo ang mga may sakit, Ama, dahil sa aming pananampalataya na nagmumula sa inyo, O Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po. Hallelujah. Salamat po na pinatawad niyo kami sa aming mga pagkakasala. Hallelujah. Verse 16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. At sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ng isa sa inyo at may isang nagpapanumbalik sa kanya, ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan at sa gayoy napawi ang maraming kasalanan. Hallelujah. Ama, maraming salamat po sa inyong salita sa Santiago. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon, na gamitin ang aming mga dila, ang aming lakas, para manumbalik ang mga taong nawawala sa inyo. Manumbalik sila, Panginoon, simula sa kasalanan, gagawin mo niyo po silang holy, Panginoon,
na mamuhay sa inyong katotohanan, hindi sa kasalanan. Mamuhay, Panginoon, sa inyong mga pangako na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, na nagbibigay ng joy, ng kapayapaang walang makauunawa. Salamat po na sa buhay namin sa mundong ito, Panginoon, sinabi mo na kung kami magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan, mapapawi ang maraming kasalanan. Lord, yun po ang dinidesire namin sa aming buhay, sa mga mahal namin, Ama, sa mga kaibigan namin, Lord God. Maraming salamat po na kayo ay tapat at lahat po ng binasa namin sa Santiago at lahat ng aming pinanalangin, we sealed it with the blood of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, we pray all these things with thanksgiving na siyang makapangyari sa amin. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Kapatid, maraming salamat sa iyong oras at pagpalain ka ng Panginoon, 10 ng iyong mga mahal sa buhay. Blessings to you. Hallelujah.